Ito ay isang abandonadong gusaling pinaniniwalaang barracks ng mga sundalong nagbabantay ng mansyon ng mga Marcos sa Cabuyao, Laguna, na nakatayo mahigit 100 metro ang layo mula sa mansyon. Hindi ko alam kung magkasabay itinayo ang dalawang gusaling ito noong 1980s, pero kung sabay ito ay halos magkasintanda lamang ang dalawang gusaling ito. Kaya sabay natin silang pupuntahan ngayong araw. Bawal pumasok doon? Bawal lumapit? Sa pagpunta sa Twin Mansion ay napag-alaman ko na hindi na pala pwedeng lumapit o pumasok sa loob nito. Kaya sa puntong to ay titingin na lang tayo mula sa labas o sa butas na maaaring masilip natin ang loob. Baga, pwede kang lumipat doon. Ay, galing ka doon sa taas. Pwede kang lumipat na lang. Diyan ka na dadaan, no? Saan dito ka na ulit sa kabila? Ganun kalaki tong mansion na to. Ang loob. Hindi ko alam kung anong part to, pero mukha siyang ano eh. Mukha siyang, ano yung pinagdadausan ng mga party. Tapulin. Hindi ko alam kung dati pa yan o bago lang. Pero ito yung tarpaulin. Ito si Ferdinand Marcos Sr. tsaka si Imelda Marcos. At mapa ng Pilipinas syempre dahil former president natin si President Marcos, no? Yung syempre yung tatay ng ng presidente natin sa kasalukuyang panahon. Pero tignan niyo naman, may mga bilyaran pa na malamang 1970s pa. Ayun yun, ayun. Tapos may ano dun, tawag dun, yung mga parang electric, ay yung mga fan sa taas, makikita nyo. Ang laki. Ano, ito yung loob niya, explorers. Ito yung kabilang kwarto. May painting pa nga dun ng mag-asawang Marcos, oh. Dun sa may kabila na yun. May painting pa, pre, oh. Tas yung sa likod, itong likod kasi hindi na pwede puntahan explorers eh. Kumbaga sisilipin mo na lang siya dito. Hindi ka na pwede pumunta doon kasi yung caretaker nandun sa likod. Pero ang ganda. Ganyan siya. Yun lang yung papakita namin sa inyo kasi hindi na siya pwedeng pasukan. Nilak na lahat. Dati pwede daw, sabi ng mga residente. Taong 1980s nang itinayo ang mansyon na ito sa kasagsagan ng administrasyon ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Marami mga political na usapin tungkol sa lugar na ito, ngunit hindi na natin ito pag-uusapan. Sikat na ang lugar dahil open ito sa public visitation at paboritong puntahan ng mga riders. Dahil hindi tayo makapasok dito, meron ditong isang lugar na part din nitong mansion, pero ano siya, doon yung barracks ng mga sundalo ata ng mga Marcos na nagbabantay dito noon, or mga guards. Ano, sabi ng mga lokal doon na malapit doon sa may barracks, pwede daw pumasok doon, pero dito lang talaga bawal sa mansion. Pero doon, makakapasok tayo doon at yun ang explore natin. At aalamin natin kung ano ba yung tsura ng mga barracks ng mga sundalong nagbabantay sa kanila dati. Pero ang ganda. Kung tutuusin, sayang. Tignan nyo naman yung loob, kung mapapansin nyo yung loob niya. Kung mapapansin nyo yung loob, nakabukas lahat ng pinto sa taas eh, oh. Pati yung mga bintana, makikita nyo yung bintana dyan. Ayun. Tas puro mga display na malamang
noon pang 1970s na nakatira pa sila dito. At nakakahanga na makita, at sana balang araw makapasok tayo dyan. Balang araw kanin natin yan, sisikapin natin na makakuha ng permit para makapasok sa loob niyan. So yun, explorers, pupunta tayo ngayon dun sa dating barak ng mga sundalong nagbabantay sa mga Marcos noon. Sa masukal na lugar na ito nakatayo ang barak sa mga sundalo. Pero madali itong puntahan dahil hindi naman ito kalayuan sa mansyon. Ayun yung dating barracks. Kita naman na siguro dito. Ito nga siya, explorers. Nakasampay. Ang lawak niya, explorers, hanggang dun siya sa dulo. Sa design pa lang niya, mukha na siyang ano. Sundalo. Ayan yung mga itsura ng ano, ng mga uniforme ng ano. Hindi natin alam kung ngayon lang yan. Matagal na, no? Ano, pre? Parang matagal na siya, pre. Natutulog na nga dito. Nakatira na nga dito, pero pinayagan naman tayo na pumasok dito, explorers. Dito, explorers, yung papunta pa dun sa dulo. May pako, ingat. Mukha nga siyang barracks. Mukha nga siyang barracks ng mga militar. Halata naman sa design. Tapos it makes sense kasi ilang lakad lang to papunta dun sa Twin Mansion. Ito gathering or canteen. Pwedeng canteen, pwedeng no? Pwedeng pangkasiyahan, no? Pwedeng church. Diba? Sa kahoy nga siya. Ayan, nasa kahoy siya. Ayan. Pre, ingat pre ah. May mga pako sa lapag. Ayun oh. Ingat pre, ingat. Yung mga pako sa lapag. Yung mga hindi ko alam kung ano yan. Dahan-dahan na lang pre. Hanggang dito lang siguro yung pagmamayari nila. Ayan, yan yung pinakalikod. Hindi natin alam kung ano yung history nito, pero malamang kasabay lang siya ng Twin Mansion. Malamang kasabay lang siya. Hindi siya tulad ng sukat natin kanina. Meron siyang mga clue na kailan inabando na. Pero ito, malamang kasabay lang ano, malamang ito kasabay lang inabando na
nung Twin Mansion. Pero sobrang ganda ng sports. Ang ganda yan. Sobrang lawak. So, natin alam kung mga ilan yung possible na tumitirang sundalo dito naman. Pero, sa palagay ko, siguro kaya to hanggang hanggang 20. Pwede, pero hindi pa natin sure yun, no? Kayo, sa tingin nyo, ilang sundalo ang kasya sa ganito kalaking barracks? Malamang kasi may mga double deck na mga higaan dyan di ba? So possible ganun yung setup kasi barracks to So possible dito sa kwarto na to, halimbawa kung kwarto man to, pwedeng magkaroon ng ilang higaan dyan na double deck. So possible yun. At dun pa sa ibang mga kwarto na nandun, lalo na dun sa may unahan, yun. Alis na tayo, explorers. Yun lang naman yung makikita natin dito. Alam nyo ba, sabi dyan sa baba, sabi dyan sa ibang mga vlogger na pumunta dito, may dalawa na daw namatay dito dahil sa ahas. Dalawa na daw namatay. Sabi. Hindi ko alam kung sa ahas ba yun o ano, basta may namatay daw dito dalawa. Yung mga damit daw na yan, sa kanila daw yun. Kaya tanong natin kay ate mo. Yun yung sabi.